Hi! Hello! Good morning po sa inyong lahat. It's Friday again. Panahon na naman upang pakinggan ang salita ng Diyos. Dito lang sa Si Jesus ang kasama. Sa panalangin at pagsamba, patuloy nating subaybayan ang ministeryong ito. Maraming mabubuting aral ang mapupulot at matututunan upang magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Halina at ating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny de la Peña na nagsasabi, Sunny ang umaga! Bago tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang awit. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Yan, maraming salamat po sa magandang awit sa Panginoon. Tayo'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, puspusin mo ng Santo Espiritu ang iyong abang lingkod. Manguna ka, O Panginoon, at gayon din buksan mo ang puso at isipan ng mga nasa online, O Panginoon, nakikinig at nanonood, O Panginoon. Nawa ay madama nila ang iyong mabuting salita, O Panginoon. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Our topic today, the principle of correct giving. Text po natin, Matthew 6:2. Jesus warns against giving to the poor to win the hollow regards of man's approval and self-congratulation of self-righteousness. Instead, He encourages His disciple to seek the greater reward from their Heavenly Father by giving without regard to being seen by men. Sa verses na ito, sinansala ni Jesus ang mga mapagkunwari na nagbibigay sa kawanggawa para sa kanilang sariling kalwalatian
sa halip na para sa makadiyos na kadahilanan. Sa classical Greek, ang isang hypocrite ay isang artista lamang na nagpanggap na ibang tao sa entablado. Hindi po tayo artista. Tayo po ay tagasunod ni Kristo, kaya dapat tayong magpatotoo, magpakatotoo. Ang motivation ng puso ay ang kritikal na elemento ng reliyosong kasanayan. Hindi ang reliyosong gawain mismo. Ang tunay na katwiran ay nababahala lamang sa kung ano ang iniisip ng Diyos, habang ang pagiging matuwid sa sarili ay nababahala sa kung ano ang iniisip ng tao. Tingnan muli sa Matthew 6:1, mag-ingat sa pagsasagawa ng inyong katwiran sa harap ng mga tao upang mapansin nila. Kung hindi, wala kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kung gagawin mo ang iyong mga matuwid na gawa para sa layunin na mapansin ng ibang tao, kung gayon, ang tanging gantimpala na matatanggap mo ay ang kanilang papuri. Hindi ka na makatatanggap ng anumang gantimpala mula sa Diyos dahil ginawa mo ito para sa iyong sariling kalwalatian at hindi para sa Kanya. Kaya tandaan, mga kapatid, na kung ang ating paglilingkod ay sa harapan lamang ng mga tao, ang sabi ng Biblia, wala na tayong gantimpala sa langit. Ngunit kung tayo, dahil ito ay sa kalooban ng Diyos, iyon ang tumpak na paglilingkod. Correct. Giving per se. Ang Matthew 6:2-4 ay unang tiyak na halimbawa ni Jesus na naghahambing sa wastong kaugalian ng isang matuwid na gawa, pagbibigay o pagkakaloob sa mga reliyosong pagsasanay ng mga eskriba at pareseyo. Kung ikaw nga ay nagbibigay ng limos, huwag kang magpapatunog ng trompeta o kililing sa harap mo, gaya ng ginawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang sila ay maparangalan ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, mayroon na silang ganap na gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay nagbibigay ng limos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay magiging lihim. Gagantihin ka ng iyong amang nakakita sa lihim. Pansinin ang unang phrase in verse 2. Kung sa makatwid ay nagbibigay ka ng limos, sa verse 3, kapag nagbibigay ka ng limos, ito ay hindi isang kondisyon na pahayag. Kung ikaw ay nagbibigay ng limos o kapag ikaw ay nagkataong nagbigay ng tulong at iba pa. Si Jesus ay nagpahayag nito bilang isang bagay na dapat nilang gagawin. Ito ay isang bagay na inaasahan nilang gawin. Kapag nagbigay ka ng tulong, ang pagbibigay ay isang normal na gawain ng mga reliyosong Hudyo. Siyempre, gayon din sa atin ng mga Kristiyano. Hindi ito isang kakaiba o kahit isang espesyal na aktibidad. Ito ay bahagi lamang ng mga normal na gawain ng buhay para sa taong nagsusumikap na mabuhay ng matuwid. Maglimos ka o tumulong ka, totoo pa rin iyan ngayon. Kapahayagan ng isang tunay na naglilingkod. Jesus states that when we give, it is to be from the heart, from a heart that seeks to please God rather than man. It is a heart that responds from compassion, not from selfishly seeking honor. It is a heart that shuns attention and that is work quietly without calling attention to itself. Kaya nga, sa buwan ng Agosto ay hinihikayat tayo na magkaloob sa simbahan man o sa mga nangangailangan. Ngunit isipin natin na ang ating pagbibigay
ay mula sa kabuturan ng ating puso na mapagmahal. Dahil ang Diyos ang unang nagmahal, He gave His only begotten Son as the ransom for our sin. Brothers and sisters in Christ. Kaya purihin at pagpalain tayo ng Diyos sa munting devotion ngayon at nawa ay maging kasiyasiya sa inyong puso at isipan, mabago ang inyong buhay. To God be the glory. This is the short devotion this morning at nawa ay na-bless kayong lahat. Amen. Shout out sa lahat na may mga birthday mula ngayon, Friday hanggang Sunday. Gayon din sa mga may wedding anniversary. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, po ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat. Bless mo ang may mga kaarawan ngayong Friday, bukas Saturday hanggang Sunday, O Panginoon. Ikaw mag-ingat at magpala sa kanila. Gayon din ang mga nagdaraos ng wedding anniversary. Pagpalain at ingatan sila, magkaroon sila ng maayos na pagsasama at pamumuhay at magpatuloy ang kanilang maligayang pagmamahalan. Lord, sa iyo ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Ayan, dumating na naman ang oras upang pansamantala tayong magpapaalam sa Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Magbabalik tayo sa susunod na Friday, ngunit araw-araw mayroong devotion from Monday to Friday ng ibang pastor at mga diakonesa. At sa Saturday, 6 p.m., ang Naimbag Adamag. So subscribe, like, para updated kayo sa mga bagong video. Ito po ang inyong Pastor Sunny na nag-iiwan ng katagang, be happy to serve. Bye-bye. I love you all.